So, hello, great day po sa ating lahat. So, I am here right now para po i-discuss at bigyan po kayo ng konting overview about our Kaiser National Healthcare Shield. Okay, so magpapakilala po muna ako. I'm Manilyn Burton po. Isa po akong Associate Financial Planner, Life License Underwriter with IIAP. Isa din po akong Financial Coach and Trainer at Senior Marketing Director and Independent Representative po of IMG. So, if you would want to check my link bio, you can check it to this link. At the same time po, no, my mission and passion po talaga is to educate people how to save and invest safely and correctly. So, my goal po ngayon is i-share sa inyo yung tamang healthcare na pwede niyong kunin. At the same time, i-guide ko po kayo dun sa inyong magiging decision making. Okay? And I am from International Marketing Group, and isa po sa mga partner companies po namin is the Kaiser International Health Group, kung saan si Kaiser National Healthcare naman po for our government employees. Ito po yung na-design po namin para sa mga lahat ng nakatanggap ng 7K allowance, 7K medical allowance from the government. So it is literally designed po for all our government employees naman. Okay? And sino po ba? Konting background po about Kaiser International Health Group. Si Kaiser po is isang health maintenance organization or HMO. So most of us po siguro is first time to itong marinig. So ang HMO po means Health Maintenance Organization. It offers po quality healthcare to a diverse range of clients. So we are also founded po noong June 8, 2004. So kung titingnan po natin, 2025 less 2004, kung titingnan po natin, nasa 21 years na po ang Kaiser. And certified po tayo ng DOH to operate on July 26, 2004. Regulated din po ito ng Insurance Commission with this license. So you can also check the website of Insurance Commission for your protection po. So we are also led po by our President and Medical Director, Dr. Lea Uyolo. Isa po si Dr. Lea Uyolo sa kilala on the HMO sa lahat ng mga HMO organizations po natin. Isa po siya sa mga kilala na nagpo-provide, 'di ba, sa atin ng kaalaman about HMO. So, yan po, no? And yan, sino po ba yung mga nagtiwala na sa atin sa Kaiser? We have this, tinatawag po natin na Data Privacy Act. We do not really divulge kung sino po yung mga nabibigyan po sino po yung mga clients ni Kaiser. But dahil po nagtiwala sa atin ang Supreme Court at sila din po ay naging proud na ipakilala na tayo ang kanilang HMO provider, you can check po dun sa kanilang website. So you can scan the QR code or check this website dito po sa baba para makita nyo po yung kanilang posting na tayo yung kanilang provider. So isa po sila sa mga nagtiwala na sa atin. And we here in Kaiser have this value na strong and close-knit family ties. Para lamang po tayo ditong family. So we provide the best quality support and customer care when it comes to our healthcare naman. And we are also inspired po by our tagline, your number one name in healthcare. Nais ko lamang din pong ipakilala sa inyo ano ba ang relationship ng IMG at ng Kaiser. Si IMG po provides the education. Kaya ako po, usually talaga, I provide the education muna before po kumuha yung mga clients natin. So we educate them, and pag nakita nila, nagustuhan po nila at ito po ay makakatulong po sa kanila, nakita po nila yon, and yung heart po natin to help them, yon. So dun po tayo naman yung providing the knowledge and yung kailangan po nilang malaman about our healthcare. So, yun po yung pinoprovide ni IMG. So, si IMG po wants to educate 30 million families by year 2030. And yan po, we have this tagline po, na no family left behind, kasi lahat po talaga tinuturuan po namin. And we have this mission po, to bring the spenders to savers into investors. And we create wealth po talaga for families. And one of our partner companies when it comes po sa ating healthcare is si Kaiser. Okay, so paano po ba yun? Ito po siya. So we have a wide array po of mga partner companies. So nandyan po ang healthcare, life insurance, non-life, banking, andyan din po ang investments, real estate, and other allied services. But when it comes to our healthcare, our provider po is si Kaiser. So yun po muna yung atin pong pag-uusapan. So kung you're interested with IMG, you can also check our website po, no? Ayan, so our Kaiser International Healthcare provides po madami ng mga healthcare talaga. Actually, these are
i-breakdown ko na lang po siya ng tatlo. We have the short term, long term, and senior care. Usually yan po, no? Pero ngayon, phase out po muna tayo for the senior health care. Kasi madami tayong claims, baka mamaya hindi na natin ma-provide po lahat. And yung atin pong short term and long term, ayan po yung currently na pinoprovide natin. So short term, yan po yung nagbabayad tayo ngayon, magamit natin or hindi, yung pera po natin is napambayad na. Yung long-term healthcare naman po natin, we can get it habang meron po tayong HMO currently. So ito naman po is a preparation for our retirement. As the name imply, long-term po siya. Yung binabayad po natin dyan, 7 years lamang, pero nag-accumulate po siya. Nagiging ipon po siya. So hindi natatapon yung pera po natin. Magamit man or hindi, meron pa rin po yung value at the end of our maturity date. So ang usapan po muna natin ngayon is yung National Healthcare Shield, which also is one of our short-term healthcare. Okay? So when it comes naman po dun sa mga accredited doctors, hospitals and clinics, dentists and Kaiser Medical Centers po natin, madami na po tayong mga accredited hospitals and clinics. Okay, so dito po, no, kung sakaling sa mga lugar po natin ay wala po tayong mga accredited hospitals and clinics, you can also connect with us para po ma-accredit natin yung doctors natin na kunwari meron tayong mga private doctors pero hindi accredited ngayon ng Kaiser, we can also accredit them. Kung sakaling naman po you have mga hospitals, clinics na hindi pa din po accredited, we can also accredit them. So, meron po tayong mga processes lamang at kailangan i-comply para po i-accredit yan ni Kaiser. Okay? So, here po, no, konting background na lamang. Ang kinuha na lang po natin ay yung mga malalapit po dito sa ating lugar. Dito po sa Solano, sa Nueva Ecija, at saka sa May Isabela. And so, dito po sa Nueva Vizcaya, ang ating pong accredited hospital is Isa Lubis and ating NCPLT. So dalawa po at nakaano po yan sa May Solano. Just in case, sabi ko nga po kung may mga kakilala po tayo na hindi pa po accredited, may mga hospitals na hindi pa po accredited, we can accredit them para mas madami po tayo dito sa ating lugar na mga accredited hospital. So dito naman din po, no, kung magawi tayo ng Isabela or Santiago, meron po dyan ang De Vera Medical Center, ang Santiago Medical City at ang ayan. So meron din po tayo sa San Jose, Nueva Ecija. So you can check it din po, no? Ito yung ating mga listahan, pero mamaya may mga websites din po tayo na kung saan pwede nating i-check kung saan po yung mga lugar na mga accredited hospitals natin. So we have access po on that online naman. Yun yung assistance naman po namin sa inyo. So meron din po tayong mga dental clinics. Ayan. And yun, so we can now po proceed with our topic talaga. Pakilala ko po sa inyo ang National Healthcare Shield. So ang National Healthcare Shield po natin, sabi ko nga po, it is really designed for all our government employees. Nung time po na naglabas ang ating pong ating government na magbibigay sila ng 7K allowance. Yan, so nakita po ng Kaiser yung need para mag-provide dito. Kaya ang nangyari po is nag-create sila ng design that is really literally designed po for our government employees at na-match po nito yung DepEd order natin, which is kailangan ng inpatient, outpatient, emergency care, annual physical exam, and the dental benefit. Yan po yung tinatawag po namin na 5-point health card benefit. Andyan inpatient, outpatient, emergency care, annual physical exam, and the dental. So katulad na nabanggit ko po, ang short-term healthcare po natin ay tinatawag po natin yan na investment po natin to for that 1 year. Why? Kasi 12 months coverage lamang po ito. Nagbayad ka, magagamit mo within 12 months. So magre-renew ka po ulit next year. So ganun po yung ating Kaiser. Kung kunwari nag-start ka po this month, so next year, kunwari October po, no? October nag-start ka, next year po mag-i-start ka naman October ulit, 'di ba? So ganun po siya. And it has a benefit din po. Ito yung kagandahan with our National Healthcare Shield. Ito po ay may kasama na high-risk cases. Diba? May benefit na po for those high-risk cases such as pregnant women, senior citizens, and PWDs. So most of our HMOs po sa labas, you can check it out. Most of them talaga, hindi po yan nagko-cover ng pre-existing on the first year. Usually, second year na po yan sila nagko-cover. But with our National Healthcare Shield plan under Kaiser, covered na po ang pre- and postnatal check-up. Covered din po ito ang ages 18 to 65 years old. Most of our HMOs po talaga
is ang kino-cover lang until the age of 60. But with our National Healthcare Shield, until age of 65, covered po kayo. For our coverage naman po ng pre-existing illness, we can also discuss din po mamaya no, on the succeeding slides. Then, may additional pa po dun sa ating 5-point test, nagbigay na din si Kaiser ng financial care assistance. Knock on wood, just in case may nangyari po sa isa sa mga employees, government employees, may makukuha, tapos member siya po no, ng National Healthcare Shield, may makukuha po yung kanyang member ng family na financial care assistance para po itong abuloy natin. So may makukuha din po ang family. Okay? Ayan, so isa-isahin po natin lahat ito, no? The 5.1 plus 1 test para naman po sa mga more detailed natin na discussion. So yung atin pong 7K allowance, ayan, dinesign, sabi ko nga po kanina, dinesign na talaga itong National Healthcare Shield po natin for all our government employees. So yung 7,000 po ninyo na allowance would now be ang benefit na po nito, you will have a semi-private room up to health of 800. Tapos meron din po tayo dito annual benefit limit na 75,000 per illness per member. So per illness per member po yan. Mamaya mas i-clarify ko po yan no, regarding dun sa 75,000 per illness per year per member. Ayan, so ito po yung ilan sa mga major hospitals po natin. Kung sakali po no, magawi tayo ng Manila, you can visit din naman itong mga hospitals po na to. Ayan. And madami pa po actually. So I can provide the list naman. Just message me na lang po no, sa aking mga social media platform. And ayun, balikan po natin for our benefit for high risk cases. So ang ating pong pre and postnatal check-up are once a month. So covered po yan. Most of our healthcare, hindi po yan talaga nagpo-provide. But with our National Healthcare Shield, provided po yan. Ito po ay eligible for ages 18 to 65 years old. Tapos, ang nako-cover din po nito ay the pre-existing illness, including the dreaded diseases. Diba? Ito po isa sa mga mahalaga para sa mga kukuha nito. And ito, meron tayong tinatawag po na no deposit on admission. Dahil ito po ay HMO, most of our hospitals po talaga, before ka po i-admit, kailangan mo nang magbayad. Kailangan mo na ng deposit before ka i-admit. Pero with our National Healthcare Shield, dahil ito ay HMO, yung card na lamang po yung kailangan nating ipakita. No need na po no, na mag-deposit ka kasi card na lamang sapat na. Okay? So yan po yung no deposit on admission po natin. And also, it includes po dialysis, chemotherapy, radiotherapy. Tapos, meron pa po yung kasama na active immunization for dog bites, venom, and anti-tetanus. Meron din po tayong kasama na physical therapy up to 10 sessions. Even the permanent filling po up to 2 surfaces po naman. Para sa ngipin po ito, no? Okay? Ayan, so mas i-detail pa po natin. Sabi ko nga po kanina, up to 75,000 maximum benefit per illness po tayo per year. So ito po yun. So paano po ba nangyayari yan, yung 75,000 per illness? Diba? So, sabihin po natin, sa isang taon, nagkaroon po si member ng asthma, na aksidente siya, at malas-malas, na dengue pa po siya. So, 75 po for asthma, 75,000 din po for our accident, and then 75,000 din po for the dengue. Kung titignan po natin, the total benefit na po niyan is 225,000 total benefit. Kaya yung 7,000 po natin, hindi lang siya basta 7,000, kundi mas nai-stretch pa po siya, mas nagiging madami po yung ating coverage. So, hindi na lang, parang ano po dito nagbayad ka for a coverage just in case may mangyaring mga ganitong hindi natin inaasahan. And another po no question, madalas tinatanong po sa amin, ma'am, paano kung asthma lang yung sakit niya pero nakailang pasok ng hospital? Basta for that sakit po, no? Kunwari asthma po, tapos on the first month, na hospital siya. So, na-hospital po siya at ang bill niya po sa hospital nasa 20,000. So, 75 less 20,000, may 55,000 pa po siya na natitira. Kung on the next month, the following month, pinasok po uli siya, tapos 20,000 ulit yung nagastos niya. So 55,000 less 20,000, may natitira pa pong 35,000. So may gamit pa rin po, no? Dun sa atin pong benefit. So 75,000 per illness. Yun po yung meaning nun. And sabi ko nga po kanina, no deposit on admission. Tapos, up to 100 reimbursement for emergency care in non-accredited hospitals. So, kung ito po ay emergency at kailangan na pong itakbo sa hospital yung atin pong member. So, example, nandun po siya sa mataas, 'di ba? Sa kabundukan, 'di ba? Tapos meron po tayong hospital doon pero hindi accredited ng Kaiser. So, doon na po natin ipunta yung ating pong
yung ating pong member, kasi nga emergency case na 'to, parang 5 minutes na lang kung hindi pa natin siya ipasok sa hospital, mawawala na yung ating pong member. So, kailangan pasok na natin ng hospital para mabigyan ng paunang lunas. Ngayon, ang mangyayari po doon, yung pera or yung gastos po, yung bill po nila doon sa hospital na yon, mare-reimburse po, no, up to the maximum benefit limit. Okay? So, kahit hindi accredited hospital po yung pinagpuntahan sa kanya, kung ito po ay emergency case, mare-reimburse naman po siya. At the same time po, ang kailangan lamang naman po natin dito is kunin lahat ng mga nagastos, yung listahan, yung mga medical record, ayan. May mga kailangan lamang po tayong i-accomplish para po ma-reimburse po ito sa atin ni Kaiser. Okay, so ganun po yung ating 100% reimbursement for emergency care. So meron din po tayo dito 24/7 customer care, and we have the liaison officers. Kung sakali po na mag-member po kayo, kumuha kayo ng inyong plan, we have this 24/7 support, and we will also provide po yung ating pong mga numbers para kung sino yung mga pwedeng tawagan, and ako na po yung isa sa mga pwede nyo pong tawagan when it comes to these cases naman. So, ganun po. We will orient you din po once you enroll. We will orient you on how to use your card naman din. And we would just like to share with you din kung pwede ba tayong kumuha ng mas mababa pang plan. Actually, yes, you can check with other providers din naman po. But for me and for us, sa Kaiser po, ito na po, no, ginawa po namin siya na parang comparison. You can also check on other providers, pero check it po. Kasi yung ibang HMO companies, they are also providing naman po a good plan talaga, which also match po yung ating tinatawag na 7,000. But you check it po, no? Confirmation na lang po siguro ito. So, yung sa atin po, VAT inclusive na siya. Ang iba po kasi exclusive. And ang kanila pong benefit limit nasa 70,000. So, yung iba po, no, maximum benefit limit din, naka semi-private, pero wala po yan. Most of the time, may mga limit po yan, no? So, ayan. So, may mga limit po siya. So, yung iba naman po, pag emergency care, reimbursement siya. Ayan. So, sa mga hospitals po, medyo kaunti lang din yung kanilang accredited providers. Yung dental, meron din naman, annual physical exam. And meron din po dito, ibang provider naman na mura, 'di ba? So, hindi ko po sure kung nakita niyo na yung iba, pero yun po 'no, yung just always check po kung ito po ba ay okay dun sa pangangailangan ninyo. Kasi with Kaiser po, kung titignan po natin, yung ating National Healthcare Shield is 7,000 na po yan, inclusive of VAT. Tapos ang benefit per limit po natin is 75,000 medical benefit limit per illness. Tapos semi-private pa po yan. Ayan po, no, makikita niyo po yung mga benefit natin. And lahat po ito kasi check kay Kaiser eh. 'Di ba? Kay National Healthcare Shield. We also have this standard. Kasi ito po for our government employees lang. At ang ano pa po nito, discounted pa po kayo sa totoo lang, kasi ang normal po namin na HMO or yung standard po namin for individual na binibigay is more or less nasa 11,000 po yan. So 11,000 inclusive, VAT is inclusive, pero mababa po yung benefit limit. At the same time, it is in ward. So sa ward po yan. At up to 60 years old lamang po ito. Okay? And kung titignan po natin, ayan po siya. Yung iba po medyo limited na siya. Pero sa atin po, sa inyo po, no, sa ating mga government employees, mas discounted na kasi 7,000 lamang. Tapos napakadami ninyong inclusive. And always check, sabi ko nga, you can check off to other providers po, kasi may mga nag-o-offer din po niyan na mura nga, pero ang minsan emergency care lang po yung pino-provide nila. Yung iba naman annual physical exam lang po yung pino-provide nila. Pero with the Kaiser po, yes, medyo pricey siya, pero actually mura na po talaga yan, yung 7,000, kasi napakaraming inclusive po sa inyo at mataas po yung benefit limit ninyo. Okay, you can check it out po, no? We just want you to check parati before po kayo kumuha ng provider ninyo na akma at kayo po talaga yung magbe-benefit, kasi napaka-comprehensive na po ng National Healthcare Shield natin. Ayan, at ilan po sa mga kumuha na sa atin ng mga schools po, no? Ayan, schools and LGUs, mga government officials po natin. Ayan, ang Cagayan State University, you can also check their website po. At andyan din po ang Batangas City LGU, at andyan din po ang Davao de Oro State College. Actually, madami na po talaga kaming mga na-providean, and dito po sa lugar natin, may na-providean na din po tayong isang school. But yun nga po, no, we respect po yung Data Privacy Act, kaya ilan po dyan, no, sa mga, yan lamang po ay ilan sa mga na-providean na po natin. Okay? And syempre, ang goal po din po namin talagang makatulong sa mas marami. Yan, so isa-isahin na po natin yung ating 5-point test. Una po dyan yung preventive healthcare. May mga nagsasabi po kasi, ma'am, paano naman po yan kung hindi naman po kami nagkasakit?
Ayan. So, yan yung karaniwan po, no, na tanong. Kasi feeling ko healthy pa naman po ako, hindi ko pa naman po yan kailangan. Sayang naman yung 7,000. Wag po tayong manghinayang dun sa 7,000 kasi ito po ay medical allowance na po na binigay sa inyo ng government. Parang free na lamang po ito sa inyo. So, kapag pinambili po natin yan ng healthcare, so yung pera po natin talagang napambili na siya. So, wala na po yan babalik sa atin, kundi yung services na lang yung ipoprovide niya. So kung yung question po, ma'am, paano kung hindi naman po ako nagkasakit? You have this preventive healthcare po. Pwede niyo po itong magamit kahit wala po kayong sakit. Pwede na po tayong dyan, ang ating annual physical exam, inclusive po yan ng CBC, physical exam, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, ECG, and pap smear. Kung titignan po natin, dito pa lamang po, sulit nyo na yung 7,000 kasi napakamahal din ng mga to, di ba, ng mga ipoprovide po sa atin. Okay, so yan po kasama na dun sa ating benefit. Plus, yan po, no, consultation on different specialization and subspecialties, patient history taking upon consultation, periodic monitoring of health problems, health education and counseling on diet and exercise, health habit and family planning counseling, kasama po yan. So, yung active vaccines and for treatment of tetanus and animal bites, kasama din po sa preventive healthcare natin, and that is 10,000 per member per year. Dito pa lamang po, sulit nyo na po yung inyo pong benefit with Kaiser. Okay? And, ayan. So, dito naman sa inpatient. So, yung kanina, hindi ka nagkasakit, pero may gamit pa rin po yun para sa inyo. That's for your preventive care. Kapag ito naman po ay inpatient, ito yung nagkasakit ka, tapos ikaw po ay inadmit sa hospital. Ano po yung mga coverage doon? Ayan, covered po ang room and board, operating room and recovery room, administered medicines, lahat po ng ginamit sa iyo ng mga gamot inside the hospital, kasama po yan. Tapos, andyan din po yung x-ray and other laboratory exam, kasama din po yan. Lahat po ng mga examinations na ginawa po sa iyo, kasama po. And yung ating pong professional fees, including the attending physician, surgeon's fee, anesthesiologist, kasama po. Up to the maximum benefit limit. Wag po natin kakalimutan yung ating maximum benefit limit. Okay? And for ito pa po, no, additional sa inpatient, all po na medicines for inpatient availment kasama intravenous fluid and transfusion of fresh whole blood. Ayan, kasama din po siya. Ang ICU confinement, dialysis, chemotherapy, radiotherapy, kasama din po up to the maximum benefit limit. Napakadami po ng benefit natin. Sabi ko nga, yung 7,000 nyo po mas mai-stretch siya dito, no, sa ating healthcare talaga. Okay? And ito pa po yung ilan sa mga nilagay namin ng mga kasama dun sa ating inpatient. Actually, kulang pa po ito. And napakadami. Madami po tayong inclusive dyan. We can also provide you po, no, ito kung sakali na mag-start po kayo kasi we will also orient nyo din naman. Okay? And for the outpatient naman, so nakadalawa na po tayo, no? Preventive, healthcare, and the inpatient. For our outpatient naman, ito po yung sumakit yung tiyan mo, nagpa-check up ka. 'Di ba? Pero hindi ka naman inadmit. O di kaya sumakit yung ulo mo, nagpa-check up ka, hindi ka inadmit. Pero may mga ginawa sa iyo na check. 'Di ba? Chinek ka po, no? May mga laboratories na pinagawa. Lahat po ng pinagawa sa iyo at ginawa sa iyo, ayan po, kasama siya. So, covered po lahat. The consultation, referrals to specialist, laboratory x-ray, treatment of minor injuries and surgery. Ayan, kasama po siya. Okay? Ayan. And kasama din dito sa outpatient po yung ating physical therapy, pre and postnatal care naman. So, once a month. So, kasama din po yan. And dagdag ko lamang din po, paano ma'am kung sakaling may mga pinagawa sa akin yung doktor at gusto ko like the Chem10, basta yung mga Chem10, blood check-up, basta lahat po ng mga hindi kasama dun sa ating annual physical exam at binigyan ka po ng additional instruction, prescription po ni doktor, ito po, no, kasama po siya dun sa outpatient. Okay? So, ganun po yung mangyayari. Yung mga hindi kasama sa APE, tapos mga treatment pa na additional laboratories, dito po sa outpatient papasok. Okay? Yung Chem10 natin and other prescriptions binigay ni doktor, outpatient care po siya papasok. Okay? Emergency care naman, katulad po na nabanggit ko kanina, just in case, pinunta tayo ng emergency, ayan, lahat po ng ginamit uli, ginawa sa atin sa hospital, covered po yan ng ating HMO. Okay? Lahat po ng laboratories and test, diagnostic examinations, covered po yan. Okay? And katulad din po, no, kung sakali, yun nga, yung nabanggit ko din po kanina, kung paano naman ma'am, pagka nasa isolated area kami, pero malayo yung mga accredited hospitals. So, pwede po tayo ipunta sa emergency
up to 100% po yung marireimburse naman ni member. Okay? So lahat po yan, no, up to the maximum benefit limit natin. Okay? Ayan. So, sa dental care naman, for our dental care, ayan, yung panglima po natin, the dental care, andyan po yung consultation and dental examination, dental nutrition and dietary counseling, dental health education, restorative and, ayan, lahat mga treatment po yan, simple tooth extraction, unlimited temporary filling, annual prophylaxis, yung palinis, ayan, simple tooth extraction, yan, kasama, simple tooth adjustment of dentures, kasama din. May two filling up to two surfaces din po tayo for the pasta. Yan, recementation of loose crowns, inlays, and onlays. So, kasama po yan sa dental care natin. Ma'am, paano naman kung gusto ko pong braces, magpa-denture? So, yun po, hindi na siya kasama kasi we consider it as beautification. Ang ano lang po natin dito is the necessary, yung mga kailangan talaga nung ngipin po natin. Pero yung mga beautifications po, hindi na po siya kasama. Okay? So for the financial care assistance naman. So for the financial care assistance, ito po yung additional natin na benefit just in case na on wood na wala po si member. So may makukuha po na 10,000 if it is a natural death. Kung ito naman po ay accidental death, 20,000 naman po yung makukuha ng mga beneficiaries po ni member. Okay? Kung kunwari naman dismemberment po yung nangyari, mawala po yung isang kamay, isang paa, o di kaya dalawa po, may mga kaakibat din po yan na amount. Okay? Ayan. So ito po 'no, may mga ilang lugar lamang din tayo na hindi po kino-cover. Ayan, and then ayan po 'no, causes that, are covered and are not under the exclusions, should not have been provoked by the member. Kung kunwari po 'no, ito po ay, nag-amok, 'di ba, si member, tapos, may nangyari sa kanya. So yan lamang po 'no, exclusion natin, hindi po natin yun iko-cover. Okay? So meron lamang din po tayo, shall not have happened while the member is engaging in political activities, performing investigative security or political functions, or holding any elective government position. Okay? Meron lamang din po tayong exclusion when it comes naman po dun sa geographical areas. Diba? Ito po kasing mga lugar na to medyo gusto ni Kaiser na medyo meron din po tayong protection kasi alam niyo naman po yung mga lugar na yan, di ba? May mga kakaibang nangyayari sa mga lugar na yan. Okay? Medyo delikado. So, yan, medyo hindi po tayo nag-provide dyan. Ayan. Ma'am, paano naman po kami? Kasi may PhilHealth na kami. Okay na po kami sa PhilHealth kasi meron naman po tayong no billing, di ba? So, that's good po, no? All our government employees talaga ay meron ng PhilHealth. But ano po ba ang gamit ng PhilHealth? Most of the time po, pag po tayo ay pumunta sa hospital at na-admit, so una po, bibigay sa atin yung billing. Unang-una po talaga dyan na mababawas is the PhilHealth. After po ni PhilHealth, ang susunod po ibabawas si Kaiser naman or yung HMO kung may mga other HMO providers po kayo yon kung ano po yung natira doon sa billing yun po yung ipo-provide naman ni Kaiser so they always go together po hindi pwedeng wala yung isa at may ano po no better talaga meron yang dalawa meron po si Kaiser at si PhilHealth. Bigyan ko po kayo ng example. Paano ma'am kung 100,000 yung bill ko, napunta ko ng hospital. So una po dyan na ibabawas is si PhilHealth. Kunwari 20% po yung binawas ni PhilHealth. So meron pa po tayong natitira na 80,000. So yung 80,000 naman po, babayaran ni Kaiser doon yung 75,000. Kasi ang maximum benefit limit po natin kay Kaiser is 75,000. Yung 5,000 po out of pocket na po yan ng ating member. So ganun po siya talaga. PhilHealth muna, Kaiser, tapos kung may matira man, yun yung babayaran ni member. Kung sakali naman po no na less than 75,000 yung bill, mas better po kasi wala na talagang babayaran si member. Yun. And all pre-existing conditions po ay covered, sabi ko nga po kanina. And ayan, meron lamang po tayo dito exclusions and limitations. So yung mga unnecessary expenses like kunwari, punta ka sa hospital tapos gusto mo magpakuha ng extra bed, TV, electric fan at madami-dami pa po, parang naging staycation na. So yung mga ganyan po, yung mga unnecessary expenses, hindi na po covered yan ni Kaiser. Covered na po yan ni member. Okay? Yung mga unprescribed services and treatments and procedure. Kunwari, may mga additional ka pa na gustong ipagawa sa na treatment. So, hindi na po siya pwede. Hindi na po siya covered. Okay? So, yung talagang kino-cover lang po ng ating Kaiser is yung mga necessary expenses. Okay po? So, ganun po yan. Okay? Ayan. Ayun. Highlight ko lamang din po itong maternity care. Yung ating pong pre- and postnatal care is covered po siya. Pero yung mismong panganganak na ni member, hindi na po siya covered.
Okay, so ang atin lamang pong talagang covered is yung atin pong pre and postnatal. Pero when it comes to delivery na po, na time na kunwari CS man yan or normal delivery, hindi na po mako-cover yon ni Kaiser. Okay? Ayan. Ma'am, paano naman po kung gusto ko pong isama at makover din po yung family member ko? Pwede naman po. For our dependents po tawag natin doon, dependents of government employees, dependents must be coordinated for the approval of our president and medical director by providing the age demographics. For the married members po, legal spouse must be enrolled first, 'di ba? Followed by the eldest son and so on. So, yung order of priority po natin, inuuna natin yung asawa muna before po yung mga anak. Okay? Kung sino po yung panganay, pangalawa, pangatlo, sino po yung bunso, siya yung huli. Okay? Tapos ang legal spouse po natin is up to 65 years old, yung pwedeng i-enroll. Legitimate and legally adopted children, 1 year old to 21 years old. So dependents po natin ha, who are unmarried, unemployed, and living under the same roof of our principal. Okay? For our single members naman po, yung principal po dito is the member mismo, no, yung kumuha ng plan, hindi po yung principal ng ano natin sa school. So principal po dito means yung atin pong plan holder or yung kumuha po, no, nag-avail ng ating HMO. Okay? So single members naman, para sa mga single naman po na gusto magkaroon ng dependence, yung parents must be enrolled first, followed by the eldest sibling and so on. Parents of the principal members up to ages 65 years old, unemployed and dependent on the principal member. Okay, members po, yan, sa brothers naman po and sisters, ayan po, yun. So, sisters up to 21 years old, unemployed, and are living under the same roof of the principal. Okay, so sa dependents naman po natin, pag magdadagdag po tayo, may additional fee lamang din sila. Nasa 10,500 naman for our dependents per member po, no? So, may additional fee kung gusto mo pong magdagdag. Kasi yung ating 7,000 po, enrollment fee is for you talaga. Para sa inyo lamang po yun. Ngayon, kung gusto mo po idagdag yung family members mo, pwede naman may additional lamang. Okay? Na 10,500 per dependent po. Okay? Ayan, and we are also evolving po, no? Once na tayo po ay mag-process, ayan, meron na din po tayong Kaiser mobile app. So ito po, no, under process po yan, dinedevelop po natin para mas madali yung magiging proseso ng mga members po natin sa Kaiser when it comes sa check-up, pagka pumunta sa hospital, kailangan yung card, di ba po? So ito po, no, napakalaking tulong pagka kayo po ay nag-start na. Okay? And ayan, so tapos na po tayo sa ating National Healthcare Shield. Hoping po no, na mas naunawaan nyo po about our healthcare at kung paano po ito makakatulong sa inyo. At the same time, mas ma-maximize nyo po yung 7K allowance ninyo at hindi na kayo mahirapan po dun sa pag-liquidate din. At the same time, yung 7,000 nyo po ay hindi na lamang siya 7,000, kundi na-i-stretch po ito through your membership benefits na kung sakaling nag-enroll po kayo with your National Healthcare Shield, you have this big benefit na 75,000 per illness. Kung hindi man magkasakit, may mga check-ups, you are covered po, no? So, yan, hopefully talagang mas naintindihan nyo na po siya at na-appreciate nyo po siya. And thank you po, no, sa pakikinig. And if you want po, no, na mag-connect po sa akin, you can also check my link bio at yung ating pong profile, di ba, sa ating Facebook account, you can also check and you can also message me anytime, di ba? Kung may mga tanong pa po kayo, ayan, connect lamang po kayo sa akin through my social media account or through my link bio. Yan, maraming salamat pong muli and hopefully, madami po kayong natutunan. Have a great day!